Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ng isang babaeng ilang ulit na nagkamali sa pakikipagrelasyon. Siya ay si Isaiah. Maagang namatay ang tatay ko at ang nanay ko naman, hindi kami gaanong naalagaan dahil sa pagtatrabaho. Kaya madalas, natatagpuan ko ang aking sarili na naghahanap ng taong magmamahal at magbibigay sa akin ng atensyon. Kaya! Nasa banyo ko, sandali! Bilisan mo! Oh, bakit ba? Halika! Ay, aray ko, buko! Magtatanong ka pa, ha? Magtatanong ka pa? Aray ko, arman ang buko! Sino na naman ang katext mo, ha? Ano? Nagtatago ka pa sa banyo, ano, ha? Katex! Wala! Oh! Wala, ha? Wala. Kung hindi ko pa alam, nakikipag-uusap ka pa sa anak ng panganay mo! Hindi totoo yan! Lasing ka na naman, kaya naghahanap ka na naman ng pwede natin pagawayan. Ang gagawin mo pa ako sinungaling! Kung may maloloko man sa ating dalawa, ikaw yan! Tumahimik ka! Yan! Aray! Aray ka! Aray ko! Aray ko! Tama na! Gusto mong Totoo dugo na naman ang gusto ng bibig mo? Totoo naman eh! Maloloko ka! Ano? Niloko mo ako! Oh, ayan. Putok na naman yung labi mo. Nag-away na naman kayo ni Arman. Sanay na ako, Tessa. Kailan mo ba siya hihiwalayan? Naghanap lang akong tiyempo. Eh, ano pang tiyempo hinahanap mo? Ginagawa ka ng punching bag. Ayaw mo pang makipaghiwalay. Ilang ulit na kitang pinagsasabihan. Pero nagtitiis ka pa rin kasamang walang yung Arman na yun. Maghanap muna ako ng mapagkakakitaan bago ako makipag-iwalay sa kanya. Ay! Diyos ko, ang hirap mong kausap, oo. Hindi mo kasi ko naiintindihan eh. Sa ugali ni Arman, sa tingin mo, maaari ako makapag-iwalay sa kanya ng basta-basta? Tao po! Tao po! Ano ba to? Tao po! Bakit? Ma'am, bill sa kuryente. Baguhan ka ba? Ay, opo. Iniiwan lang yung bill dito sa pinto, dinidikit. Naku, pasensya na, ma'am. Ngayon ko lang to nakita, tsaka may tsura. Sige po, maiwan ko na kayo. Pasensya na po sa abala. Ay, sandali. Ha? Gusto mo muna uminom ng tubig? Ay, Mom, pawis na pawis ka na eh. naku, salamat ho. Nauuhaw na talaga ako eh. Ano? Kailan mo hihiwalay ng kinakasama mo? Bakit? Paninindigan mo na ba ako? Kaya, sinabi ko naman sa'yo na may asawa ako, di ba? Ay, bakit gusto mo? Ipagwalay ako kay Arman. Dahil ayoko nakikita kang may mga pasa sa katawan. O kaya naman, minsan, putok ang labi. Anong isang buwan, may black eye ka pa. Kung hindi mo naman ako kayang pakasalan, hindi ako makikipaghiwalay kay Arman. Kung noon pa sana kita nakilala. Siguro, ikaw ang ama ng mga anak ko at hindi yung mga lalaking wala namang kakwenta-kwenta. Sana masaya ako. Sana masaya tayo. Oh, hetong perang pambili ni Ningning na mga kailangan niya sa school. Ito naman para kay Ikay, ha? Ay, salamat, Dexter. Sige na, pwede ka na umalis. Teka, hindi ko man lang ba makikita ang dalawa kong anak? Baka maabutan ka pa rito ni Arman. Alam mo namang siloso yun. So, sige. Kukunin ko na lang sila rito sa weekend para maipasal ko man lang sila. O yung bunso ko, hindi mo sasama porke iba ang ama? Kung payag kang isama ko, di sige. Sigurado ka, ha? Oo. Mabuti ka pa. Hindi nakakalimot sa obligasyon mo.
Yung man ng bunso ko, hindi ko na alam kung nasa na ngayon eh. Baka patay na. Si Dondon, nakita ko siya dati sa kabilang bayan. Eh, hindi man niya lang suportahan yung anak niya eh. What? No, teka, ito. Pandagdag mo para sa bunso mo. Naku, Dexter naman eh. Ang dami mo nang binigay sa akin, oh. Kunin mo na. Kinaawan mo ba ako? Ha? Naawa ka sa akin, ano? Taya, saan ka na naman galing kahapon? Bakit? Nakita kita. Saan? Eh, saan ba kita maaari makita kahapon sa tingin mo? Kaya, nakikita pa rin ba kayo ni Mario? Oo. Ako talaga baliw. Eh, paano kapag nahuli kayo ni Arman? Jack, papatayin niya kayong dalawa. O di patayin niya. Wala naman na siguro kung kailangan gawin dito sa mundong ito. Paano na mga anak mo, Aber? O di bahala na si Dexter sa kanila. Talagang gusto mo ipagpatuloy ang relasyon yun ng Mario yun. Ay, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Tao po. Opo. Sino naman kaya ito kumakatok na to? Ano yun? Hinahanap ko si Thea. Ako si Thea, bakit? Ah, ikaw pala. Nice to meet you. Ano yan? Ano itong tinapon mo sa mukha ko? Ay, nakasim! Mangang sa mata ko, nahihilab ako! So, may asin at sili? Bagay sa'yo? Kasi mukha kang Ay, daing. ang apde! Hindi ako makita! Salamat ka hindi asido yung tinapon ko sa mukha mo. Baka ngayon umuuso ka na. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Walang niya ka! Ikaw ang walang iya. Malandi. Tatlo na palang anak mo? Nakailang lalaki ka na ba, ha? Pati ang asawa ko, kinakalantari mo pa? Pwes, ito ang sasabihin ko sa'yo. Nagkamali ka ng nilandi. Ikaw, kapag hindi mo patinigilan si Mario, babalik ako dito at sisirain ko na yung mukha mo! Diyos ko, Thea. Tingnan mo na nangyari sa'yo. Yan na kasi ang sinasabi ko eh. Tigilan mo na yung pakikipagrelasyon kung kani-kanino. Bakit ba kayo lahat pare-pareho sinasabi? Ano ba mali sa akin? Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko lang naman maramdaman na may nagmamahal sa akin. Bakit kung husgahan niyo ako? Talo ko ba na kapatay? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi mo mahahanap sa kung kani-kaninong lalaki ang pagpapahalagang gusto mong maramdaman. Kung ikaw mismo, hindi mo pinahalagahan ang sarili mo. Ay, si Arman yun. Hoy, Tia, magtago ka na. Mukhang galit. Si Arman, sige na. Arman, sandali, huminahon ka. Halika! Arman, sandali! Sabi ko na nga ba? Hindi nagkamali ang kutob ko! Ay, Diyos ko. May iba ka na naman palang karelasyon! Iwan mo! Halika! Halika! Gusto mo uling matikmal ang kalupitan ko, ha? Huwag kang makialam dito! Ha? Kung ayaw mo pati ikaw, madamay, Tessa! Sige! Patayin mo ako kung gusto mo ako patayin! O, ganon! Patayin mo na ako! Oo, papatayin talaga kita, ha? Malandi ka, ha? Malandi ka! Tama! Kumatapalan! Taya, kukunin ko na ang mga anak ko. Sa tingin ko, wala ka sa tamang pag-iisip para alagaan sila. Sama mo na rin ang bunso ko. Ha? Kahit di mo siya anak, Dexter. Ano? Di ko siya kayang alagaan. Taya, Nakikiusap ako, Dexter. sige na. Kukunin ko na siya. Salamat, Um, Dexter. bakit? Patawarin mo ko kung sinira akong pagsasama natin. Nakipagrelasyon ako sa ibang lalaki no.
habang tayo pa. Tapos ngayon, heto na naman ako. Hindi ako maahon sa putik na kinalulugmukan ko. Siguro ngayon, matatauhan ka na. Hayaan mo, iuwi ko sa iyong mga bata kapag pwede ka nang makausap ng maayos. Hindi pa huling lahat. Magbago ka, Thea. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Talaga bang aalis ka na, Thea? Oo, Tessa. Magpapakalayo-layo muna ako. Hanggat naririto ako, hindi ako titigilan ni Arman. Ay, nakakalungkot. Mamimiss kita. Alam mo naman, para tayong kambal. Magkahawig pa yung pangalan natin. Salamat sa lahat. Salamat dahil hindi ka nagsawang pangaralan ako, payuhan, at gabayan. Ngayon, pagkalipas ng napakahabang panahon, magagawa ko ng sundin yung mga sinabi mo sa akin. Pagdarasal ko na maging maayos na ang lahat, Thea. O yung mga anak ko ha, kung meron kang oras, bisitahin mo na sila kay Dexter. Siyempre. Basta huwag kang mag-alala. Sana dumating yung panahon na makakasama ko ulit sila. Gagawin kong lahat para sa muli naming pagkikita. Karapat dapat na ako maging nanay nila. Oh, maligo na kayong tatlo, ha? Ang dudungis nyo na. Sige na. Nakakapagod itong tatlo na ito. Ang kulit. Oh, sino kaya ito? Teka nga. Ba, Thea? Dexter, kumusta? Ikaw ang kumusta? Pasok ka. Naliligo yung mga bata. Miss na miss ko na sila. Gustong-gusto ko na silang mayakap. 2 taon kang nawala. Okay ka na? Sa tingin ko. Mabuti naman. Salamat, Dexter. Ha? Salamat sa pag-aalaga sa mga bata. Maraming salamat sa iyo. Hindi madaling magbago, pero hindi rin ito imposible. Noon ko napagtantong kung gusto nating makatagpo ng totoong pagmamahal, kailangan muna nating mahalin ang ating sarili. Ngayon, kasama ko na ang mga anak ko. Hindi man madali ang buhay, ngunit masaya kami. Ako po si Thea, at ito ang aking buhay. May mga taong hindi makita ang tunay na kaligayahan dahil hinahanap nila ito sa maling lugar. Subalit ang kaligayahan ay magsisimula at manggagaling sa atin. Baka nagsiganap, Susan Robles, June Martin Legaspi, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Thea. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Rabanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kailan nga ba lumilinaw ang isipan ng tao upang matukoy kung anong sadyang mahalaga at ano ang walang halaga para sa kanya? Narito ang kasaysayan ni Sonia. 2 beses na ako nabiyuda. Si Lirio ang anak ko sa una at si Abby naman sa huli.
Oo, inaamin ko. Magkaiba ang iniukol kong level ng pagtingin sa dalawa kong anak. Mas matimbang sa puso ko si Abby dahil nakikita ko sa kanya ang aking sarili. Lalo na ang aking mga pangarap. Ano ka ba naman, Lirio? Akala ko nakapagsalang ka na ng sinaing. Eh, hindi pa pala eh. Nakakahiya kay Arturo. Baka gutom na yung tao. Pasensya na po, Inay. Nakaligtaan ko po dahil sa pag-aapuro ko rin sa paggawa ng murkon eh. Nakasalang din po kasi yung pork hamonado na pinaluluto ninyo. Pero wag po kayo mag-alala. Maluluto na pong lahat ng mga ulam na ito. Siya. Pagkaluto, hain mo na sa mesa, ha? At gandahan mo ang presentasyon. Tandaan mo, accountant sa bangko ang bisita natin. Hindi basta-basta tao lang. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Magsasalang na rin po ako ng sinaing sa rice cooker para po mas mabilis maluto. Apurahin mo kasi ang pakilos. Unang dalaw to ni Arturo kay Abby. Kaya kailangan maging magandang impresyon niya sa akin. Haba, ako yata ang ina ng babaeng nililigawan niya. Bagay na bagay sa ang kwintas na isinuot ko sa leeg mo, Abby. Eleganteng-elegante kang tignan sa kwintas na yan. Oo nga. Ang ganda dito, Arturo. Abby, prangka ako. Gusto kita. Alam kong kaya mong ibigay ang mga pangangailangan ko bilang isang lalaki. Frank rin ako. Pero, may mga kondisyon. Kung pera lang, hindi na natin pag-uusapan. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Lahat-lahat ng gusto mo, Abby. Dari, tignan mo. Gara ng kotseng nakaparada sa harapan ng bahay ng biyanan mo. Ha? Aba. Oo nga, no. At ang kintab-kintab pa, ha? Bagong-bago. Siguro yan ang pinakabagong labas na kotse rito sa Pilipinas, no? Yak, milyon-milyon ang halaga niyan. No, Dari? Naku, malamang. Kahit yata 10 beses tayong ipanganak sa mundo, kung ang pagiging pahinante lang ng trabaho natin, hindi tayo makakabili ng ganitong klase ng kotse, no? Pero kanino nga kaya, no? Naku, Jack, mapera rin ang may-ari nito. Oo. Para makabili ng ganito kamamahaling sasakyan. Hoy, Ha? sino kayo? At iniikutan niyo ang kotse ko. May binabala kayo masama. Naku, wala ho. Hinahangaan lang ho namin ang gara ng kotse nyo. At saka taga rito ho kami, sir. Oo. Kaya nagkakamali ho kayo sa iniisip niyo. Wala akong pakialam kahit taga rito kayo. Diyan lang ho kami, ho. Pag hindi pa kayo lumayo sa kotse ko, pagbababarilin ko kayo. Oho? Ano, hindi pa kayo alis? Bubulutin ko na baril ko! Ibig mo sabihin, yung matandang lalaking may-ari ng kotseng Magana, yung nambulyaw sa amin ni Delphine, manliligaw ni Abby? Oo, accountant daw yun sa bangko, sabi ni Inay. Executive daw. Kung todo nga estima ni Inay nung nandito eh. Nagpaluto pa siya sa akin ng espesyal ng mga ulam. Ang tanda na ng lalaki yun, ha? Tsaka, ano kaya ang motibo niya sa panliligaw kay Abby? Ay nako, wag na wag mo sasabihin niya kay Inay. Tiyak, isusumpa ka na naman niya. Yun lang naman ang palaging iniintay ng nanay mo, Lirio, eh. Yung magkaroon ng pagkakataong laitin ang buong pagkatao ko. Para bang walang sariling damdamin kung pagsalitaan ako ng masasakit. Akala mo ba, hindi ko kayo nakita ng lalaking kausap mo kanina dito sa harap ng bahay nyo? Ha? Habang pababa ako ng kotse ko? Si Delphine yun. Kasama ko natin ni Kuya Larry sa pier.
Talagang dinadaanan niya rito si Kuya kasi sabay sila pumapasok sa trabaho. Huwag mo akong gaguhin. Kitang-kita ko kung paano kayo nag-usap ng lalaking yon. Basang-basa ko mga kilos nyo na meron kayong relasyon. O di ko ayaw mo maniwala, di wag. Sinusunod ko lang ang lahat ng gusto mo. Pinagbibintangan mo pa ako? Sinasaktan mo pa? Ikaw ang tandaan mo, ha? Ha? Oras na malaman kong may iba kang lalaki bukod sa akin, pasasabugin ko yung mukha mo. Sisiguruhin kong hindi ka na pakikinabangan ng kahit na sino pang lalaki. Hoy, Larry! Teka! Oh? Huwag mong galawin ang mga pagkain na yan. Hindi yan para sa iyo. Para kay Arturo lang yan. Oo, naku, Nay, nagalaw ko na ho, eh. Akala ko kasi para sa lahat ng mga ito dahil nga ako nakahain dito sa mesa, eh. Banat ka kasi na banat. Hindi ka muna nagtatanong. Hindi ko mo nakahain sa mesa. Pwede mo na lamang basta sandukin at kainin. Naku, pasensya na ho, Nay. Siyensya. Gutom na gutom lang ho kasi ko. Hindi ho kasi ko nakapagmerienda kanina sa trabaho, eh. Matumalo kasi ang labas kanina sa pier, kaya wala rin akong kinita. Hoy, ano bang bago sa isang kahig at isang tukang katulad mong pahinante sa pier? Magtataka pa ako kung lagi kang busog na uuwi rito. Pasensya na ho talaga, Nay. Hindi na ho mauulit. May dapat lang, ano? Lumugar ka sa dapat mong kalagyan. Lalo na, wala ka naman silbi rito sa bahay ko. Abunado pa nga ako sa pagpapatira sa inyo. Kung hindi ka nga lang asawa ng anak ko, matagal na kitang gustong itaboy. Totoo naman yung sinabi ni Larry, Nay, eh. Kulang na lang lahat ng nandito sa loob ng bahay na to, lagyan nyo ng pangalan ni Arturo. Ay, ano masama roon? Malaki ang pakinabang ko kay Arturo. Sa asawa mo, may pakinabang ba ako? Alam niyo ba kung bakit nagkakalayo-layo ang mga kalooban natin sa bahay na ito, Nay? Dahil na rin sa hindi niya pantay na pagtingin sa amin ni Abby. Pati si Larry, na wala na makinalaman sa mga sentimiento ninyo, dinadamay ninyo. Dahil si Abby lang ang pag-asa ko. Nasa diskarde niya ang ikagiginawa ng buhay ko. Abay, baligtad ata. Kayo pa nahihirapan dito sa poder ko. Eh di kung gusto nyo, magsilayas kayo rito sa pamamahay ko. Larry, hindi ba si Abby yung kinakalad ka na yun ng matandang lalaki sa harap ng hotel na yun? Oo nga. Si Arturo yun. At sinasaktan niya si Abby. Oo. Tulungan natin si Abby. Sige, kasundo ko. Hoy! Kayo na naman! Naghahanap talaga kayo ng sakit ng katawan. Kuya Larry, nagbita na nga niyo ako. Papatayin ako ng tao ito. Pala kung ayaw mong bitiwan si Abby. Ha? Halika! Larry, ako naman. Ako naman, pal. Sige, sige! Alam mo, tanda. Sa lahat ng ayoko yung nakakita ko ng babaeng sinasaktan ng... Sige, kulang ka! Sige! Sige! Ay, naku. May mga dating kaso na pala ng physical abuse si Arturo sa mga babaeng nakarelasyon niya. Ayon sa Women's Desk ng presintong pinagreklamuhan natin sa kanya, Abby. Itong huli ko nga lang din nalaman na lahat, Kuya Larry. Ay, naku. Kasi bigla-bigla na lang siya nagagalit na walang dahilan. Parang halimaw kapag nagwawala. Grabe. Nalilisig yung mga mata Hindi, niya. Abby, ang mahalaga, malaya ka na sa kalupitan niya. Tama. Pero mahalaga pa rin ituloy mong kasong isinampa mo laban sa kanya. Hindi tama yung pananakit niya sa mga babae dahil lamang pinaiiral niya ang pera niya. Umaasam lang naman ako na isang maginhawang buhay. Pero bakit palagi akong bigo? Bakit sa akin bumabalik ang sakit ng mga nangyayari?
Hindi naman sa pera at material na bagay na susukat ang kaligayahan, inay. Madalas nga kasi, sa sobrang paghahangad natin sa mga ganong karangyaan, mas nauuwi lang ang buhay natin sa kalungkutan. Ngayon ko naiisip, paano kung wala ka sa tabi ko, Lirio? Sino pa magmumulat sa akin sa mga kakulangan ko? Hindi naman ako mawawala sa tabi niyo. Nandito lang ako palagi para sa inyo, Nay. Hindi ko kayo iiwan. Kahit ano pa ang mangyari. Si Larry, ang dami kong kasalanan sa kanya. Alam ko nagdaramdam siya sa masasakit na salitang naririnig niya sa akin. Nay. Kahit po kayo na. Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Kayo po ang ina ng aking asawa. At kung gaano ko po kamahal si Lirio, ganun ko rin kayo kamahal. Iyang-iya ako sa inyo dahil sa mga kahinaan ko. Naturingang ako ang inyong ina. Pero ako pa ang nagdadala ng mga problema sa buhay niyo. Ngayon ko natuklasan. Sa inyo ko pala makikita at madarama ang tunay na kaligayahan. Siguro nga, ay masyado kong minamadali ang takbo ng buhay. Kung kaya hindi ko na pinag-iisipan pa ang mga bagay-bagay. Gayon din ang mga maaring maging resulta ng aking mararahas na desisyon. Tulad na lang ng pagpapaubaya ko kay Abby sa pakikipagrelasyon kay Arturo. Nang dahil lamang sa labis kong paghahangad sa karangyaan. Mabuti na lang at may isang Lirio na hindi nagsasawang ituwid ang aking mga pagkakamali. At isang Larry na lagi nakalaang umunawa sa aking mga kahinaan. At si Abby, marami na rin nagbago sa kanyang mga maling pananaw. Pagkaraang matuto mula rin sa pagkaligaw niya ng landas. Ako si Sonia, at ito ang aking buhay. Kailanman hindi mahihigitan ng pera ang malalim na koneksyon, lalo na sa paghahanap ng tunay na kaligayahan sa mundong ibabaw. Ano ang magiging halaga ng pera kung nagkakawatak-watak naman ang mga saloobin ng magkakapamilya? Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Julie Gaspi, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Sonia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Champion Superpower with X-Stain Technology. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang anak na minsang minaliit ang sakripisyo ng kanyang ina para sa kanilang pamilya. Siya ay si Andrea. Lumaki ako sa broken family. Aaminin ko, mas close ako sa aking papa. Pero dahil may pamilya siyang iba, kaya napilitan akong tumira kasama sina mama at ang bunso kong kapatid. Kung hindi nag-aaway, madalas hindi kami nagkikibuan ni mama. Siya kasi ang sinisisi ko kung bakit iniwan kami ni papa. Anong oras
oras na, Andrea? Uwi pa ba to ng isang matinong estudyante? Ang pag-uwi ko, binabantayan mo. Pero kahapon, tinitext kita dahil kailangan mo umattend sa meeting sa school. Wala ka naman, nasa trabaho ka. Hindi mo maiwan ang trabaho mo. Ang trabaho ko naman ngayon ang babalikan mo. Kinausap ko na kahapon ng tita mo para umattend sa meeting. Pero ayaw mo. Dahil nga nananadya ka. Magulang nga kasi ang kailangan umattend dun, ma. Eh kung nagsabi ka ng maaga na hindi ka pupunta, eh di sana si Papa na lang ang sinabihan ko. Ang papa mo? Ha? Bakit? Kailan ka ba binigyan ng oras ang papa mo, ha? Eh, hindi nga siya nagbibigay ng pantuition mo? Si Papa na naman ang mali. Siya na naman ang palalabasin mo may pagkukulang. At least, si Papa, kahit hindi ako binibigyan ng pera, kapag kailangan ko ng kausap, kahit 10 oras na ng gabi, pinupuntahan ako. Eh, ikaw, puro ka trabaho. Tama na. Tama na! Bakit? Nasasaktan kayo? Totoo naman ah. Puro trabaho, puro pera, lagi na lang pinagyayabang na mapera. Para lang ipakita kay Papa na hindi siya kawala sa pamilyang ito. Eh pues, isaksak mo sa baga mo ang pera mo. Hoy! Andrea! Aray ko. Nagdilim bigla ang paningin ko. Atakihin ako sa puso sa batang ito. Nag-away na naman kayo ng mama mo? Sarap nitong burger pa. Saan mo ito binili? Sensya ka na. Yan lang kaya kong bilhin para sa'yo. Ayos lang to, pa. Buti na to, kesa wala. Siya nga pala, birthday ko sa susunod na linggo. Oh, may pa-party ka? Konting salo-salo lang. Baka gusto mong magpunta. Eh, welcome ba naman ako sa inyo? Di ba ayaw ni Tita Sandra na nakikipagkita ka pa sa amin ni Ryan? Ako ang bahala. Sige, pupunta ako pa. Isasama ko si Ryan. Ma, kanina ka pa bahing ng bahing ah. Kakasipon ka yata. Baka sa sobrang pagod na yan. Huwag mo ko lalahanin. Ang ate Andrea mo. Maaga pong umalis. Oh, bigyan mo sa kanya ito, ha? Allowance niya yan. Ma, kapag pwede ka naman magpahinga, magpahinga ka. Naabuso mo lang masyadong katawan mo. Oo. Kung magtrabaho ka, parang wala ng umaga. Ayos naman kami ni ate. Hindi naman kami nagkukulang. Ayokong makaranas kayo ng hirap. Ang gusto ko kahit mag-isa lang ako naghahanap buhay, anak, na ibibigay ko sa inyo lahat ang pangangailangan nyo. Pero hindi pa rin niya na-appreciate ni ate. Ate, sigurado ka bang pwede tayo rito? Si Papa ang nag-invite sa atin. Ano ka ba? Alam mo na bang ayaw sa atin ni Tita Sandra, di ba? O hindi naman siyang pinuntahan natin eh, kundi si Papa. Pabili ka pa ng regalo para kay Papa. Oh, ayun siya oh. Pa! Andrea! Pa, Pa? happy birthday! Oh, salamat, salamat. Happy birthday pa. Oh, mabuti nakarating kayo, ha? Dario, may mga bisita ka ba? Sandra, Tita, 30 years old lang ako. Sabi ko naman sa'yo, ate lang ang itawag mo sa akin. Oh, naibigay niyo na naman yata yung regalo sa inyong papa. So, pwede na kayo umalis. Sandra, baka pwede pakainin mo muna sila. Hindi ka naman nagsabi na pupunta sila. Sakto lang ang pinaluto ko. At saka, Andrea, gusto mo bang kumain ng luto ko? Hindi ka natatakot na lagyan ko ng lason? Ano? Sandra, ate, sabi ko naman sa'yo, hindi na tayo dapat nagpunta dito. kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Pa, Iatid ko na kayo. Bibigyan ko na lamang kayo ng pera. Kumain na lamang kayo sa labas. Sandali lang.
Lloyda? Anong ginagawa Walang mo? niya. Aray ka! Ang buhok ko! Bitiwan mo! Kapal na mukha mo. Inagaw mo na nga yung asawa ko sa mga anak ko. Ngayon may gana ka pang insultuhin sila at ipahiya. Ha? Sino ka sa akala mo? Ha? Sino ka sa akala mo? Sa akin mo ngayon ipakita yung tapang mo na ayos lang kung ako kakantiin mo. Pero huwag ang mga anak ko dahil kakalbuhin kita. Tulungan niyo ako! Sandra! Mario! Lloyda! Tulungan mo ako! Disiplina! Tama na! Asawa Tama! mo! Ano tama na? Tama na! Dahil sa oras sa insultuhin niya ula mga anak ko, sasakalin ko yan at baka hindi mo na maabot ang buhayan. Ang kapal ng mukha mo. Ito ang sasabihin ko sa iyo, ha? Wala kang pwedeng ipagmalaki dahil kahit bali-balik ka rin ang mundo, kabit ka pa rin! Ikaw naman. Bakit naman nagkwento ka pa kay Mama tungkol sa nangyari sa birthday ni Papa? Bakit hindi? Kapag si Mama sinasagot-sagot mo, pero hindi ka nakaimik kay Tita Sandra. Nagpigil lang ako kasi may mga tao nakakahiya. Eh, si Papa mapapahiya. Ate, bakit ka ba ganyan? Masyado kang protective kay Papa. At hindi mo naman na-appreciate si Mama. Paano mo naman ma-appreciate ang ina na laging wala, ha? Sa lahat ng okasyon, sa lahat ng events sa school, palagi siyang may representative. Eh dahil nagtatrabaho siya eh. Wala naman siyang aasahan maliban sa sarili niya. Ang kaya lang ibigay ni Papa sa atin pambili sa fast food. Wala naman siyang support ang binibigay para sa mga pangailangan natin. Huwag mong pinagtatanggol lagi si Mama. Huwag mo siyang laging hiniusgahan, ate. At huwag mo siyang laging sinasagot-sagot ang pabalang. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ni Mama mula nang ipagbuntis niya tayo. At kahit kailan, hindi natin masusuklian ang mga sakripisyo niya para sa atin. Tagal naman ng sasakyan. Buti na. Doon na lang ako sa kabila ng abang. Ay, teka. Parang si Papa yun ah. Pababa ng taxi. Tatawagin ko nga. Papa! Ah? May kasama siya. Teka. Hindi naman yata yun si Tita Sandra ah. Habulin ko nga. Papa! Dito tayo. Pa! Ha? Pa! Sino yung kasama mo? Bakit akbay-akbay mo siya? Andrea, kasi Huwag mo sabing... Honey, anak-anak, mali ka nang iniisip. Paano mo nagagawa ito? Kasal ka pa kay Mama, may kinakasama kang iba. Pagkatapos ngayon, may kasama ka na namang ibang babae? Andrea, Napakasama mo! Sige, iiyak mo yan. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo. Pinagtatanggol ko pa siya sa lahat. Tapos totoo pala. Totoo pala. Siya ang sumira ng pamilya namin. Sana hindi na lang ako ipinanganak sa pamilyang ito, Kuya Ted. Sana hindi na lang sila ang mga magulang ko. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ang kailangan mong gawin ngayon, tanggapin na talagang hindi na mabubuo ang pamilya niyo. At matuto ka rin i-appreciate ang mama mo. Ang daming ginagawang mabuti para sa inyo si Auntie. Parehas lang kayo ni Ryan na sinasabi eh. Magpinsan kami. Pero Andrea, ibaba mo rin ng konti ang pride mo. Hindi lang ikaw ang nahihirapan sa sitwasyong ito. Tandaan mo yan. Andrea, kumain ka na. Nilagang baka niluto ko. Paborito mo yan, di ba? Ayoko kumain. Ayaw mong kumain? O, di wag. Huwag kang kumain hanggang bukas at sa mga susunod na araw. Patayin mo yan sarili mo sa frustration mo dyan sa ama mo.
Paano mo nalaman ang tungkol kay Papa? Wala man ako lagi sa tabi niyo. Dahil nga sa aking trabaho. Pero lahat ng nangyayari pinagdaraanan niyo, alam ko. Kahit hindi niyo sabihin, alam ko kung may nararamdaman kayo, kung may sakit kayo, kung masama ang loob niyo. Alam kong lahat yon. Dahil ina niyo ko, magkakarugtong ang mga pusod natin. Bakit hindi nyo alam na kailangan namin ng presensya ninyo at hindi yung pera nyo? Dahil alam ko, hindi kayo kayang buhayin ng presensya ko lang. Ang hinihilo ko lang maintindihan nyo ni Ryan ng lahat. May panahon para sa lahat ng bagay. Nahihirapan din ako na hindi ko kayo personal na nasusubaybayan. Pero alam ko, magagawa ko rin yan. Kapag tapos na kayo mag-aral, maaari na ako magretiro sa trabaho ko. Sa ngayon, kailangan natin lahat na magsakripisyo para mabuhay tayo na maayos. Kapag naging magulang ka na rin, Andrea, maiintindihan mong sa lahat ng oras, kailangan magsakripisyo ang isang magulang. Hindi pa rin naman kami super close ni Mama ngayon. Pero mas nauunawaan ko na siya. Tama naman siya. Kung pipiliin niya makasama kami palagi, hindi niya maibibigay sa amin ang magandang kinabukasang nais niya para sa amin. Sa mga anak na ang mga ina ay career woman, sana ay wag tayong maging self-centered. Unawain natin sila. Dahil kahit wala sila palagi sa tabi natin, tiyak, tayo naman ang dahilan ng kanilang pagsisikap. Ako si Andrea, at ito ang aking buhay. Madalas, ang nakikita lang natin ay ang mga pangangailangan natin. Pero ang kwento ni Andrea ay isang patunay na minsan kailangan din nating bigyang pansin ang mga sakripisyo ng ating mga magulang. Marag Siganap, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Junel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Andrea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na naman pong kasaysayan ang kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Stacy. Tapos ako ng marketing, kaya nakapagtrabaho ako sa isang malaking advertising company. Mula noon, pinangarap ko ng umasenso, yumaman. Pero hindi yun natupad dahil nabuntis ako ni Vince. Ganun pa man, kahit na mag-asawa na kami at may anak, hindi niya ako pinatigil sa aking trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Sa atin ang malaking LED TV na yan, Stacy. Sabi ko na magugulat ka eh. Oo, binili ko, Vince. Saan ka kumuha ng pera? Sa bonus ko. May naipasok na naman kasi kong kliyente sa company namin. Kaya meron na naman akong bonus. Bumili nga rin ako ng aircon para doon sa kwarto natin. Ano? Di magiging mahal ang kuryente natin. Okay lang yun. Pareho naman tayo may trabaho. Basta ang importante, komportable tayo. Meron nga tayong sariling bahay, wala namang laman. Kailan natin ito lalamnan?
Pag matanda na tayo, ayoko nga. Ay nako, tiyak na papalakpak na naman ang tenga ni Stacy pag nalaman niyang may bagong kliyenteng ipakakausap si boss sa kanya. Ang laki talaga ng tiwala ni boss kay Stacy, no? Imagine, siya ipadadala kay Don Julio para himukin nyo na mag-invest sa company natin. Kasi magaling naman talaga siya. Para bang pag siya ang humarap, hindi ka na makakatanggi. Sabihin mo, Dexter, she's using her charm. Nicole? Totoo naman eh. Napapa-charming siya. Good morning, guys. Good morning. Good news for you, Stacy. Really? Oh, ano yun, Dexter? Oh, ikaw na magsabi, Nicole. Ano ba? Bakit ba nagtuturoan pa kayo? Ano ba yun? May pinakabagong kliyente ang company natin. Pinakamalaki ito. And according to our boss, ikaw ang padadala niya para kumausap sa kanya. Wow! Good to know. Ay, bonus na naman yan for me. Sino naman yung kliyente na yon? Si Don Julio Madrigal. Pero, ingat ka sa kanya. Dahil sabi ni boss, hustler daw yun sa chicks. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw pa nag-treat sa akin sa restaurant na ito. Oh, it's okay, Don Julio. Anyway, kliyente naman namin kayo, kaya sagot ito ng company. Stacy, pwede kayang Julio na lang itawag mo sa akin? Para kasing masyado na akong matanda. Kapag tinatawag mo akong Don Julio, hindi naman ganun ang itsura ko, di ba? Sa bagay, you are right, ha? Baby face ka nga eh. Kung titingnan ka, para kang kasing edad ko lang. Okay, Tam. Thank you. Kung ganun, Julio na lang itatawag mo sa akin. ha? Okay, Julio? Okay. Can we eat now habang pinag-uusapan natin yung proposal? Oh, sure. Oh, wait. Aayusin ko yung food mo. You know what? Hindi ka lang maganda. Matalino at smart. Maalalahan mo pa. Ganito talaga ako sa mga tao na gusto ko. Palagay ko, pagkakasundo tayo. Because the feeling is mutual. Talaga? Yeah. Bigay sa'yo ni Don Julio ang necklace na yan? Oo. Ang mahal niya na. Bakit kanya binigyan ng ganyang kamahal na alahas? Wala lang, Nicole. Natuwa lang siya sa akin. Di ako naniniwala. Aminin mo na. Tayong dalawa lang naman eh. May relasyon kayo, no? Sige na nga. Aaminin ko na. Meron naman akong tiwala sa iyo eh. Tama ka. Kami na nga. I swear, Tim girl. May malaking bonus ka na sa company. May Don Julio ka pang sugar daddy. Kaya lang, paano na si Vince? Nicole, mahal kong asawa ko. Pera at connection lang. Ang habol ko kay Julio. Kwento, Dexter. Inamin mismo sa akin ni Stacy, may relasyon sila ni Don Julio Madrigal. Babaeng yun. Pinagtak sila ng kaibigan natin. Kaya nga nainis ako eh. Wala kasiyahan. Malaki na nga ang income niya dito sa office. Nagawa pa niya makipagrelasyon sa iba dahil sa pera. Kawawa naman si Vince. Dexter, hindi na dapat magtagal ang panluloko ni Stacy sa asawa niya. Dapat nito malaman ni Vince. Stacy? Man, tulog ka na ba?
Ba, Vince? Antok na ako. Maaga pa lakad ko bukas. Miss na kasi kita eh. Ha? Sa ibang araw na lang. Marami pa namang time para dyan. Hayaan mo na ako Stacy. matulog. Oh, Nicole. Andito ka rin pala kina Dexter. Oo, Vince. Kaming dalawa ni Dexter ang may sasabihin sa'yo. Oy, mukhang seryoso ah. Bakit? Kayo na bang dalawa? Pakakasal na kayo? Wala kaming relasyon ni Nicole, Vince. Tungkol sa asawa mo, sasabihin namin sa'yo. Ha? Kay Stacy? Bakit? Anong tungkol sa kanya? Sige, sabihin niyo. Vince, huwag ka sanang mabibigla. Si Stacy, may karelasyong ibang lalaki. Ano? Bawiin mo sinabi mo, Dexter. Teka, Bawiin mo! iwan mo ang kwelyo ko. Nasasakal ako eh. Vince! Bitiwan mo si Dexter! Wala siyang kasalanan! Totoo! Sinasabi niya! Totoong sinasabi niyo. Sinong karelasyon ni Stacy? Sino? Bakit ngayon ka lang, Stacy? Wala ka namang pasok sa office? Saan ka galing? Nay, narito pala kayo. Bakit parang galit kayo? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka galing? Sa isang kliyente. Sinamahan ko siya kasi birthday niya. Ay, alam niyo na, nagpapalakas kami para mag-invest siya sa company namin. Sinungaling? Bakit ba niyo ako sinampal, na? Dahil hindi lang ang asawa mo niloloko mo, pati ako! Ano? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Anong ibig niyo sabihin? Nakita kita kanina habang naghihintay ako ng taxi. Oh. May kaakbay kang lalaki. Sumakay kayo sa isang magandang kotse at hinalikan kanya. Noy. Sino ang lalaki yun? At bakit mo pinagtataksila ng iyong asawa? Wala yun. Kliyente lang namin si Julio. Natukso lang ako makipagrelasyon sa kanya dahil nga doon sa mga binibigay niya sa akin. Sa koneksyon niya at sa pera. Pero hindi ko siya mahal. Walang iya ka talaga. Ang sama mo. Layuan mo ang lalaking yun. Pag hindi mo ginawa, sasabihin ko mismo kay Vince ang kalokohan mo. Huwag, Nay. Ayoko mawala sa akin si Vince. Ayoko. Sinungaling ka! Vince! Vince? Kanina ka pa ba dyan? Oo, Inay. Narinig kong lahat. Magpapaliwanag ako, Vince. Sapat na narinig ko sa inyo ni Inay. Maging ang mga nalaman ko sa office mates mo. Vince! Nasusuklam ako sa iyo, Stacy. Vince! Nasusuklam ako sa iyo! At nakita rin pala ni Alin Loretta si Stacy at si Don Julio. Oh, Dexter. Narinig ko ang pag-uusap nila. Napakasakit, pare. Narinig ko na inamin ni Stacy sa biyanan ko ang ugnayan nila ng lalaking yun. Na pera at connection daw sa trabaho lang ang gusto niya sa Don Julio na yun. Sobra kasing ambisyosa ang misis mo, Vince. Hindi marunong makontento. Nangihinayang ako sa katapatan, pagmamahal na iniukol ko sa kanya. Wala pala siyang kwentang babae. Nasilaw siya sa mga bagay na material. Ihiwalayan ko na siya, pare. Sigurado ka ba na yan ang gusto mong gawin? Vince,
sabihin ito? Bakit nandito sa sala lahat ng gamit mo? Hindi pa ba maliwanag sa'yo? Aalis na ako. Maghihiwalay tayo. Hindi. Maawa ka. Huwag mong gawin ito. Maawa! Bakit naawa ka ba sa akin ang wasakin mo ang dangal ko? Patawarin mo ko. Pangako hindi na mauulit yun. Talagang hindi na mauulit. Dahil iiwan na kita. Wag! Wag! Mahal kita! Kailangan kita! Hindi mo ako tunay na mahal, Stacy. Sarili mo lang ang minahal mo. Kaya nagawa mong wasakin ang dangal ko. Bibin! Huwag mo kong hawakan! Kahit lumuhod ka pa, hindi na magbabago ang pasya ko. Hindi na kita kayang makasama pa. Alis na ako! Vince! Vince! Huwag mo akong iwan! Vince! Nagkahiwalay kami ni Vince dahil sa aking pagkakamali. Napakasakit. Dahil doon, lalo kong nadama kung gaano ko siya kamahal. Hanggang ngayon, inaasam ko pa rin na mapatawad ako ng aking asawa. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Stacy, isang account executive. At itong aking buhay. Hindi masama ang pangarap. Ang hangarin na ito ay magkaroon ng katuparan. Ngunit wag sanang isakripisyo ang dangal ng ama ng tahanan. Sapagkat ito ay hindi matutumbasan ng gaano mang kayamanan. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel ni Stacy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang babaeng matapang na hinarap ang mga pagsubok sa kanyang buhay sa kabila ng mga pag-alipustang naranasan niya mula sa ibang tao. Siya ay si Margie. Unang boyfriend ko si Dexter at ika nga nila, head over heels ako sa kanya. Hanggang sa puntong halos halikan ko na ang kanyang mga paa. May paramdam ko lang na mahal ko siya. Ngunit ang paang nais kong halikan ay ang parehong paang umapak sa akin upang malugmok sa klase ng buhay na akala ko'y hindi ko na matatakasan. Nahihiga muna ako. Hilong-hilo na talaga ako. Ay, kung alam ko lang na ganito pala kahirap ang magbuntis. Margie! Ako, si Mama. Ano ba yan, ha? Tanghali na eh. Nakahilata ka pa dyan. Bakit ano ka nung sa sarili mo, Donya? Ma, kasi nahihilo po ako eh. Naku, ang dami-daming huhugas ang mga pinagkainan sa kusina. Hindi mo man lang mahugasan. Yung maruruming damit ng anak ko, ilang araw na nakatambak. Hindi mo man lang maisalang sa washing machine. Aba, prinsesa ka ba rito? Ha? Ma, Ano kasi sa'yo? Tumayo ka dyan. nahihilo nga po ako. Sinungaling ka. Ang sabihin mo, tamad ka. Ay, ewan ko ba doon sa anak kong yon kung bakit sa dinami-dami ng babae na pwedeng buntisin eh, ikaw pa yung napili? Tamad, walang alam sa mga gawain sa bahay. Eh, baka kung kayo lang ni Dexter, eh, mamatay sa gutom ang anak ko sa'yo. Wala kang kwenta. Sa
ko naman sa'yo, pagpasensya mo na si Mama. Yun naman ang ginagawa ko eh. Kaya lang minsan sobra naman ang bunganga niya. Dexter, buntis ako. 3 buwan akong buntis at madalas akong mahilo at magsuka. Hindi niya ba yun naiintindihan? Nagbuntis din naman siya. Huwag kang maingay, baka marinig ka niya. Bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. O bakit ako pinagbabalingan mo ng galit? Kasi naman... Sana kanina sinagot mo siya habang binupungangaan ka. Tiisin mo na lang. Kung wala lang TV si tatay na pwedeng makahawa sa amin ni baby, uuwi na talaga ako sa bahay. Margie, konting tiis pa. Salamat ka. Mahal kita, kaya tinitiis kong lahat ng hirap dito sa bahay niyo. Tapos naman, panay ang reklamo mo. Sorry na. Promise, magtitiis ako. Magtitiis ako para sa'yo. Ay, naku. Mabuti naman at napasyal ka rito, Zarina. O ano, kumusta ka na? Okay naman po. Dati lang po, maganda pa rin. Ay, oo nga, ano. Pansin ko nga yan. Mas gumanda ka ngayon. At saka, ang kinis ng mukha mo, ha? Ay, sandali lang, ha? At ikukuha kita ng maiinom. Ay, wag na po. Ha? Oy, Dexter! Naku, mabuti at naririto ka pa. Si Sarina, yung kababata mo, naalala mo ba? Hi, Dexter. Uy, Kumusta? Sarina, umuwi ka pala? Oo. Okay sige lang ha. ako. Oh, Mabuti magkwentuhan muna kayo dyan, ha? Maiwan ko muna kayo. Ah. Maganda ako ng maiinom. Bakit nagpunta ka rito sa bahay? May sadya ka? Meron sana. Pwede ka bang maabala? Ha? Ilang araw mo nang ipinagdadrive yung babaeng yun. Tapos madalas hindi ka nakakauwi kung gabi. Saan ba kayo nagpupunta? Kasi hindi pa siya marunong mag-drive, kaya ako na munang pinagmamaneho niya. Mabuti na ito, may kita pa. Ang tanong ko, saan kayo nagpupunta? Ha? Paano kapag hindi ka umuwi? Saan ka natutulog? Sa ano? Sa sasakyan. Talaga? Teka nga, pinagdududahan mo ba ako? Tinatanong ko lang. Gusto ko lang malaman kung nakakatulog ka ng maayos. Ay, pagod ako, Margie. Sige, patutulog na muna ako. Gisingin mo na lang ako kapag manananghalian na, ha? Sige. Pasensya na po kayo. Isasama ko na naman ngayon si Dexter. Ay, naku. Walang problema sa akin yun. Mabuti nga at kayo magkasama. Hindi po kaya magselos ang asawa niya? Ay, wala siyang asawa. Single ang anak ko. Pero, di ba po nakatira na rito sa inyo yung babaeng nabuntis niya? Nako, etong sasabihin ko sa'yo, ha. Pinikot lang nun si Dexter. Alam mo naman ang anak ko, habulin. Hindi pa po sila kasal? Ay, hindi. At hindi ako papayag na makasal sila. Eh, kung wala ka pang boyfriend, mas gusto ko, ikaw ang mapangasawa ng anak ko. Ano, gusto mo ba? Naku, mahirap po yan. Ha? Baka kung sugurin ako nung kinakasama niya. Sarina, tara na. Ay, oo, Dexter. Oy, Dexter, mag-enjoy kayo ni Zarina, ha? Ano? Anong sinabi mo, Margie? Ang sabi ko po, sumusobra na kayo. Hoy! Huwag mo ko pagtataasan ng boses, maldita, ha? Dinig na dinig ko kayo kanina habang inirereto niyong anak niyo sa babaeng yun. At ano po yung sinasabi niyong pinikot ko si Dexter? O, bakit? Totoo naman yun, hindi ba? Nuno kayo ng kasinungalingan. Ba't ang walang yan tuhali ka nga rin? Alam mo ba, ha? Dahil butis ka, urungan kita, ha? Aray ko! Aray ko! Aray, Ang tiyan ko! Huwag mo akong kakalabanin dahil hindi mo kilala. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo! Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Mama? Ako pa? Ako pa may kasalanan? Ako pa, Dexter? Margie naman! Pagod na nga ako sa paghahanap buhay para sa atin. Dumadagdag ka pa. Hanap buhay? Hanap buhay ba talagang ginagawa mo, ha? Tumigil ka kung ayaw mong... Bakit? Pagbubuhatan mo rin ako ng kamay, ha? Sige, sige, sige!
Gawin mo! Tumigil ka! Huwag mo akong ahamunin, Margie. Punong-puno na ako sa'yo! Mag-ina nga kayo! Magsama-sama kayo! Margie! Margie! O anong plano mo ngayon? Kuya. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Kung hindi ka naging mapusok, di sana wala ka sa sitwasyong yan. Oo na. Kasalanan ko na. Dito ka na lang muna sa bahay. Hanggat hindi ka pa nakakapanganak. Mamaya niyan, malagay pa sa alanganin ng buhay nitong batang dinadala mo. Kapag nanatili ka sa bahay na yun. Kuya, hindi na ako babalik doon kahit kailan. Sigurado ka. Baka mamaya, pag sinuyo-suyo ka ng lalaking yun, sumama ka na naman. Hindi na. Tama na to. Kaya ko namang mabuhay kahit wala siya. Kapag nakapanganak ako, maghahanap ako ng trabaho. Papakita ko sa kanilang kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Di naman ako karapat dapat tratuhin na parang basura. Babae ako. Tao ako. Kung hindi nila ako kayang tratuhin ng maayos, ano pang dahilan ng pagtitiis ko? Kapapanganak mo lang. Kaya mo na ba magtrabaho? Kayang-kaya ko na po, sir. Abay, mahirap ang trabaho rito sa public, ha? Kakayanin ko po. Sigurado ka? Opo, huwag po kayong mag-alala sa akin. Single mother ka ba? Opo, sir. Kaya kailangan ko pong magdoble kayo dahil kung hindi, magugutom mo ang anak ko. O sino mag-aalaga sa anak mo kapag nagtatrabaho ka? Yung hipag ko po. Margie, tinatanong kita ng ganyan kasi ang nanay ko, single mother din. At itinaguyod niya ako mag-isa. Pero hindi yun naging madali. Kaya alam kong hindi rin magiging madali para sa iyo. Wala po akong hindi gagawin para sa anak ko, sir. Minsan na ho ako nagkamali dahil sa pagiging mapuso ko at sa pagtitiwala sa isang tao na hindi naman ako kayang panindigan. At dahil doon, lalaking walang ama ang anak ko. Kaya gusto ko pong bumawi sa kanya sa pamamagitan nito. Gusto kong gawin ang lahat para maibigay sa kanya ang maayos na buhay na nararapat sa kanya. Okay, sige. Magsimula ka na bukas. Talaga, sir? Ay, salamat. Maraming salamat po. Oh, may bisita ka. Sinong... Maiwan ko muna kayo. Anong ginagawa mo rito? Margie, Bakit? si Mama, Bakit ang nangyari sa mama mo? sabi ng doktor, may daning ng buhay niya. Ano ngayon? Margie, 5 taon na mula nang umalis ka sa bahay. Wala nang magkahiwalay tayo. Baka pwedeng patawarin mo na si Mama. Sabi ng mga tiyahin ko, maaaring nakakadagdag pa sa paghihirap niya ngayon ang galit na nararamdaman mo sa kanya. Kaya sana mapatawad mo na si Mama. 5 taon na ang nakalilipas. Pero kung magsalita ka, parang palagi akong may utang sa inyo. Parang palaging ako ang may kasalanan. For your information, napatawad ko na matagal na ang mama mo. Pati ikaw. At kahit ni minsan, hindi kayo humingi ng tawad sa mga ginawa niyo sa akin. Baka naman pwedeng bisitahin mo siya para gumaan ang pakiramdam niya. Naaawa na ako sa kalagayan ni Mama. Hoy, Dexter! Ang kapal naman ng mukha mo. Nung lumayas ako sa inyo, ni minsan ba sinilip mo ang kalagayan namin ng anak ko? Ha? Nag-alala ka man lang ba kung kumakain kami?
Ni anino mo nga hindi ko nakita eh. Tapos ngayon, gusto mong suyuin ko ang nanay mo? Kung naghihirap man siya ngayon, hindi yun dahil sa akin, kundi dahil sa kanya. Umalis ka na dito. At uulitin ko, pinatawad ko na kayo. Maayos ng buhay ko. Kung may dapat man kayong gawin, yun ay humingi ng tawad sa Diyos at hindi sa akin. Mula ng araw na yon, wala na akong balita kay Dexter. At masaya ako na tuluyan na siyang nawala sa buhay ko at ng aking anak. Kung may pagmamalaki man ako ngayon, yun ay ang katotohanan na nagawa kong mailayo ang aking anak sa presensya ng mga taong magdudulot lang sa amin ng hirap at pagdurusa. Ako po si Margie at ito ang aking buhay. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan nating magtiis. Kailangan alam natin kung kailan tayo aalis sa sitwasyong hindi na nagdudulot ng mabuti sa ating buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Jun Ligaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Margie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutial. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang lalaking naging malungkot ang kabuuan ng buhay dahil lamang sa kanyang padalos-dalos na pag-iisip at mga kilos. Siya ay si Mandy. May isang babae akong itinatanggi sa aking buhay. Si Caron. Taglay niya ang halos lahat ng magagandang katangi ang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Kaya napakaswerte ko nang akong manalo sa puso niya. Kahit pa hayagan niyang nakikita ang kawalang direksyon ng aking buhay at ang pagiging mapaglaro ko sa pakikipagrelasyon. Mandy, bayad na ba kayo ng babaeng kasama mo? Ha? Hindi pa, Caron. Heto, para sa ating tatlo yan. Pakiabot mo na lang sa driver. Salamat ha. Paano? Bababa na kami sa kanto. Thank you ulit. Sige, ingat kayo. Nakita mo ba dumaan kanina si Carol, Lydia? Kung bakit kapag nakikita ko yung batang yung gumagaan ng pakiramdam ko? Ay, oo. Ako man doon po. Sadyang mabait at magalang na bata. Tuwing makakasalubong ko nga sa labas, talaga magmamano at magmamano yan. Kung ako ang tatanungin, gustong-gusto kong siya na ang ating maging manugang. Sino ba hindi? Kahit anong oras sila pakasal ni Mandy, ay, hindi ako tututol. Naka. Ang problema nga ang anak mo, walang pakundangan sa buhay. Tingnan mo, 2 taon lang yung diesel mechanic na vocational course na kinukuha niya. Pero 3 taon na niya ngayon sa pag-aaral, hindi pa rin siya tapos. Dolpo, pasasamba. Magbabago rin yung anak mo. Magiging responsable din siya sa mga bagay-bagay. Kailan? Pagputi ng uwak, pagitim ng tagak.
freak na babae siguro si Carol. Tiyak na manghihiram ng mukha sa aso yung babaeng kasama mo sa jeep. At malamang, pati ikaw rin, Mandy. Yun nga ang hinahangaan ko kay Carol eh. Hindi marunong manampal sa publiko. Pero may kasabihan, ha? Kapag ang mabait na tao raw nasagad na sa galit, abay magtago ka na. Mahal ko naman talaga si Carol eh. Walang duda ron. Gano'n naman pala eh. Bakit hindi mo padalhin sa biglang liko? Para kahit mauntog siya at magka-amnesia, hindi kanya pwedeng ipagkaila. Oh. Loko-loko. Mandy! Mandy! Lumabas ka nga dyan! Mag-usap tayo! Importante magkausap tayo ngayon din! Dolpo, narinig mo ba yun? Parang may kumakalampag sa pintunan ng tindahan natin. Mandy! Sino nga kaya yun? Ano ba? Ano nakita sarado ng tindahan? Gabi na. Mabuti pa tingnan natin. Yung anak nyo, si Mandy, nasaan? Teka nga. Sino ka bang walang galang na halos gibain mo nga ang pinto ng tindahan sa kakakalampag? Oo nga. Pagkatapos bigla mo lang kaming pamemiwangang mag-asawa? Shota ako ni Mandy, okay? At kaya ko siya hinahanap dahil binuntis niya ako. Ang problema sa anak nyo, nang malaman niya buntis ako, hindi ko na ulit nakita ang anino niya. Pwes, kung sino ka bang impostora ka, wala rito si Mandy. Hindi ko alam kung nasaan lupalbang anak ko. Kaya umalis ka na, tabos! Ang hirap sa'yo, sumugod ka pa sa amin. Pati tatay at nanay ko, ginulo mo. Sabi ko naman sa'yo, mag-uusap tayo, di ba? Kaya nga, buti naman nagpakita ka. Kala mo ba, hihiwalit ako sa'yo? Huwag ka nga magbiro ng ganyan, ha? Juliet, Hoy, Mandy, sa ayaw mo at sa gusto, iuuwi mo ko sa bahay niyo! Ano ba naman yung anak mo, Dolpo? Wala na nga yata talagang kaisip-isip. Kung bakit isinubo niya sarili niya sa walang modong babaeng yon. Para siyang kumuha ng batong ipinukpok niya sa ulo niya sa katauhan ng babaeng yun. Sa palagay mo ba, kapag dito tumira yon, hindi magugulo ang buhay natin? Ang iniisip ko, si Carol. Napakasakit ng ginawang ito sa kanya ni Mandy. Pati nga tayo, isinubo sa kahihiyan ng anak mo. Ano na lang ngayon ang mukhang iharap natin kay Carol? Alam ko naman na kaya mo nagawa yun, Mandy. Naiinip ka na rin sa sitwasyon natin. Naghintay ka na ng matagal hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Carol, natukso lang talaga ako kay Juliet. May isang buhay na mag-uugnay na sa inyong dalawa. Hindi ko siya pakakasalan. Susustentuhan ko na lang ang bata. Kailangan mo siyang pakasalan para mabigyan ng pangalan ng magiging anak niyo, Mandy. Carol, hindi mo ba ako mahal? Kaya tinataboy mo ko sa kanya? Ganun ba? Hindi. Walang nababago sa pagmamahal ko sa iyo hanggang ngayon. Kung ganun, magpakasal tayo. Mas matutuwa ako kapag siyang pinakasalan mo. Dahil yun ang nararapat. Kahit alam mong magiging miserable ko sa piling niya. Magiging magkaibigan pa rin naman tayo. Kahit kasal ka na sa kanya. Carol, ikaw ang mahal ko. At ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw. Mandy, tanggapin na natin. Hanggang dito na lang sinukat ang ating pagmamahalan. Hindi, Carol. Kahit kailan, hindi ako bibitiw sa pag-ibig ko sa'yo. Hindi ako susuko.
Dahil ikaw ang tanging taong bubuo sa buhay ko. Paano kung makakalimutan ng isang tao na minsan naging mundo ko? Ako, Mandy, hanga pa rin sa pagkakaroon ng busilak na puso ni Carol. Nagawa niyang magpatawad at magparaya. Yung sobrang kabaitan niya. Yun ang dumudurog sa puso ko. Yun ang sumusundot sa konsensya ko, Bebot. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Siguro nakipagkita ka na naman sa nobya mong tanga. Hindi tanga si Carol! Ha? Ako ang tanga. Dahil sinubo ko sarili ko sa isang walang kwentang katulad mo. Ano? Ano mo? Bawiin mo yung sinabi mo wala akong kwenta, Mandy, ha? Bawiin mo! Alam mo ba kung ano pinagsisisihan ko sa buhay ko ngayon, ha, Julian? Yung nang panindigan kita at itira sa bahay na ito. Yun! Dahil mula nang dumating ka rito, nagmistula ng impyerno ang bahay na ito. Ah, ganon. Hoy, kahit ano gawin mo, hindi mo na ako maisusuka. Oo. Pinagsisisihan ko ang pagkakamaling ito. Pinagsisisihan ko! Akala ko nagbibiro ka lang. Sabihin mong gusto mo ko makita. Ito na kasi ang magiging huli nating pagkikita, Mandy. Bakit? Saan ka pupunta? Sa Australia. May 1-year program kasi doon para sa katulad kong licensed nurse dito sa atin. Para maging registered nurse naman doon. Pag nagtagal, baka doon na rin ako manirahan. Hindi na pala tayo magkikita. Ah, siya nga pala. Oh, para sa iyo to. Kung pera ang laman ng envelope na yan, hindi ko matatanggap. Magtatampo ako sa iyo pag hindi mo to tinanggap. Lalo na, bahagi ito ng mga binuo nating pangarap noon. Pero, kahit nga hindi naging tayo, gusto ko pa rin ituloy mo yung mga pangarap mo. Total, natapos mo naman ang kurso mong diesel mechanic. Yung diesel auto repair shop ang ibig mo sabihin. Oo. Yun ang pangarap mo, di ba? May katuturan pa ba ang pangarap na yun? Kung hindi ko na sa'yo maiaalay. Mandy, huwag mong talikuran ang mga pangarap mo. Tuparin mo ang mga yun. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilyang bubuuin mo sa hinaharap. Carol, napakabuti mo. Sa kabila ng naging pagkakasala ko sa'yo, kabutihan ko pa rin ang iniisip mo. Dahil mas magiging masaya ako kapag naituwid mo ang iyong buhay. Pangako, hindi kita bibiguin. O paano? Hanggang dito na lang ang pag-uusap natin. Mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Palagi kang mag-iingat, Mandy. Carol, mahal na mahal kita. At habang buhay kong dadalhin sa puso kong pagmamahal na yun, mamamatay akong ikaw pa rin ang aking iniibig. Minahal ako ni Carol ng walang pag-aalinlangan. Kung ano ako, kung sino ako. Basta't minahal niya ako. At hindi ko malilimot ang kanyang dakilang pag-ibig. Isang magandang bahagi siya ng aking nakaraan na kailanman hindi ko maiwawaglit sa aking alaala.
Sa kasalukuyan, maunlad na pinamamahalaan kong diesel auto repair shop sa pamamagitan na rin ng malaking halagang ipinagkaloob sa akin ni Carlo nang huling gabi ng aming naging pag-uusap. Tinupad ko ang pangako ko sa kanyang pagbabagong buhay. Kasama si Juliet at ang aming anak. Ako si Mandy at ito ang aking buhay. Tumitimo sa bawat puso ang isang tunay na pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Pinupukaw nito ang kabutihang nananakanan sa puso ng bawat tao. Noon, ngayon, at magpakailanman. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Mandy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.